So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba mga minamahal, sobrang lakas talaga ng tama ni Vice President Sara Duterte para ipagkumpara ang kanyang ama dito nga po mga minamahal kay former President Ninoy Aquino. Alam nyo kung ano yung nakakatawa? Yung parang gusto ni Sara Duterte na maging main hero itong kanyang ama. Samantalang yung kanyang ama, yung galawan ala Hitler. O ngayon, basahin natin. Double meaning kasi ito mga minamahal Pwedeng sabihin ni Sara Duterte na baka ipa-assassinate din itong si former President Duterte. So ngayon, okay, bigyan natin ng explanation. Sabi dito, sinabi ko din sa kanya yon. Yung kagustuhan mo na umuwi, iyan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. So ngayon, ibig sabihin ni Sara Duterte, parang ganito. Yung bumaba ba sa eroplano tapos i-assassinate? Ganun ba yung gustong ipalabas ni Vice President Sara Duterte na yung administrasyon ay balak ipapatay itong si former President Duterte? Baka nakakalimutan mo, Vice President Sara Duterte, ikaw yung mahilig mang-threat. Diba nakakalimutan mo yung ginawa mong pag-threat sa ating presidente? Sa ating First Lady, sa ating House Speaker na si House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Tapos ikaw pa yung may ganang magsabi na parang i-assassinate, magiging Ninoy Jr. yang ama mo, na in the first place, 'di ba? Ikaw yung mahilig mang-threat. Ano yung sabi mo? Ipapapatay mo si First Lady, ipapapatay mo si House Speaker, at ipapatay mo si PBBM, which is lawyer ka. Tama ba namang gagaling sa bibig ng isang lawyer at vice-presidente yung mga ganyang salita? Diba? Tapos tinatanggi mo na hindi mo sinabi yun, kitang-kita, viral na nanggaling sa bibig mo yun. Kahit sinabi pa ni Sara Duterte na, hindi gagawin ko lang yun kapag ako ay pinapatay nila, kahit pa. Threat is a threat. At walang magbabago dun. Nagbanta ka pa din. Paano kung namatay ka sa sakit? Tapos yung inutusan mo, syempre, sabi mo, pag namatay ako, ipapatay din yung tatlong yan. Tapos pinatay ng inutusan mo. 'Di ba? Yung tatlo, si PBBM, si House Speaker, si First Lady. 'Di ba, hindi mo ba nagigets yan, Sara Duterte? At saka, ito yung nakakapagtaka mga minamahal. Bakit sobrang bilis magdesisyon ni Vice President Sara Duterte na ipa-assassinate si ganyan, ipa-assassinate si ganito? May DDS ba kayo? Existing pa din ba ang Davao Death Squad ninyo kung totoo? Well, si Duterte na mismo yung umamin na totoo naman daw po yung Davao Death Squad na yan. 'Di ba? Kasi magtataka ka ba't parang ang bilis? Ang bilis na magsabi na ipapapatay si ganyan. Ang bilis niya mag-utos. Like, bakit ganon? Bakit sobrang bilis? Parang walang awa. Na parang andali lang sa kanilang pumatay. 'Di ba? Pansinin ninyo, yung buhay talaga sa kanilang mga minamahal, sobrang dali. Well, kung sa bagay, humigit kumulang 30,000 nga yung pinatay ni former President Duterte. So, ano pa nga ba yung bago? Pansinin ninyo, mga minamahal, so wala nang bago kung itong si Sara Duterte ay mag-threat. Tapos ngayon, acting like a victim sila, na parang kala mo sila yung ipapapatay, na samantalang sila yung gustong ipapatay si PBBM, si Speaker, at si First Lady. Nakakaloka mga minamahal. Grabing plot twist to Mabasahin natin. Ito yung buong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Magiging Ninoy Aquino Jr. daw itong si Digong. Vice President Sara Duterte tells detained father from former President Duterte that his wish to come home may be the end of him. Ay, ganun. Ang bilis Ang bilis ni Sara Duterte ng mga conclusion Diba? Uulitin ko sa inyo, mga minamahal. Si Ninoy Aquino nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipino. Si Duterte naman, proud pa na pumatay ng napakadaming mamamayang Pilipino nung kanyang termino. Malayo po yung diferensya ng dalawa. Yung isa mamamatay, yung isa pinaglaban yung kalayaan ng mga Pilipino. Nagigets ninyo mga minamahal? Nakakaloka.
Okay, regardless man yan kung addict man yan or innocent, the point here is madaming pinatay itong si former President Duterte to the point na kahit mga lawyer nga, di ba? Umabot ng 60 plus yung ipinapatay ni former President Duterte. Ay nako, Diyos mio naman itong si Sara Duterte. Di ba, pang Guinness Book of World Record yung yung mga pinagsasabi ng bibig ni Sara, no? Parang nalilimutan niya yung kanyang sinasabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang angas ng response ni ni Attorney Claire Castro. Talagang bineltahan siya ni Attorney Claire, oh. And then sabi ni Attorney Claire, hinahalin tulad ba ni VP ang kanyang ama na si former President Duterte sa yumaong Ninoy Aquino? Napakalayo pong ikumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninanais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler, which is totoo. Mga minamahal, yun po yung gustong ipalabas ni Duterte na siya ay matapang, siya ay untouchable, na parang feeling mo siya yung batas. Diba? Ganun si Digong, mga minamahal, sa totoo lang. Kaya nakakatawa itong sinabi ni Vice President Sara Duterte na magiging ala ni Ninoy daw po, mga minamahal, ang kanyang ama. Diba? O madami mga nag-comment dito. Nababaliw na daw talaga itong si Sara Duterte. O ngayon, basahin natin yung komento ni Benjamin Contreras. Sabi ni Benjamin Contreras, baka nga tama si Inday na matulad si Digong kay Ninoy Aquino. Una, para silang nakipagsabuhatan sa ibang bansa para makuha nito ang bahagi ng Pilipinas. Si Ninoy sa Malaysia para makuha ang Sabah. Si Digong sa China na isinuko ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Baka ipapatay rin si Digong ng mga malalapit sa kanya katulad kay Ninoy na pilit binibintang kay FEM at gawin din siyang peking bayani katulad ni Ninoy. Ito, iba-iba yung mga komento ng mga Pilipino, mga minamahal. Para naman sa akin, si Ninoy, nakipaglaban naman talaga yan para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ngunit may darkest side din naman si Ninoy dahil pinagtaksilan niya din ang mga Pilipino. 'Di ba? So, yung gobyerno, inalaban niya, tapos nakipagsabwatan sa Communist Party. Pero ang good thing lang kay Ninoy, nakipaglaban siya para sa kalayaan. 'Di ba? Pero yung si Digong, ito kabaliwan to, mga minamahal. Yung ginawa ni ni Duterte, ginawa ni Sara Duterte na ikumpara si Ninoy sa kanyang ama. Kabaliwan to, para siyang para siyang may something talaga sa pag-iisip. Oh, sabi pa dito sa mga komento, hindi makuha, leadership isn't about stirring outrage but earning trust. If your actions consistently spark public ire, perhaps it's time to reflect on whether you're serving the people or simply feeding controversy. Yan po yung mga komento, mga minamahal. Yun, wala nga nung ginawa si Aquino na tegi, yung pa kaya yung nagawang malamang sobra pa doon sa sasapitin ng kanyang ama. Ang daming yung mga komento ng mga tao, mga minamahal, sa aking nababasa. Nagpi-50-50. Pero isa lang yung masisiguro ko, mga minamahal, malayo si Ninoy dito kay former President Duterte. Si Ninoy walang pinatay na napakadaming Pilipino. I think siguro yung pagkakamali lang ni Ninoy is yung SAF 44. Aminado naman tayo dyan. I'm not supporters of Ninoy Aquino, pero sinasabi ko sa inyo dahil kung magbalita is totoo, may mali si Ninoy, may mali si Duterte, pero mas malaki naman yung kamalian ni Digong kaysa sa ginawa ni Ninoy. Si Ninoy medyo naging pabaya, kaya namatay yung SAF 44. 'Di ba? Dito naman kay Duterte, talagang maling implementation ang ginawa ng kanyang war on drugs. Walang perfectong administrasyon at the end of the day, mga minamahal. Walang perpekto. Ang problema lang talaga, masyado silang nagpe-fed ng kontrobersiya. Pinapalaki nila yung bawat issue para mapag-usapan pa rin sila at hindi mawala yung shine bright like a diamond nila sa usaping politika. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway,
It's me again, Alicia nyo, mga minamahal at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit the notification bell for more updates. Maraming salamat. Ingat mga kababayan.